Magandang umaga po. Ako ay magtatanim na naman po nung saging na ganito na pamamaraan. Yung binibiak-biak yung puno. Yan po. Ano yan siya buo. Ganito lang po ang gagawin para dumami ang inyong pananim. Kasi kung itatanim mo itong isang puno, ay isa lang talaga ang kalalabasan yan. Samantala kung puputulin mo siya dito, yan, tapos bibiak-biakin mo, ayan, idadami. Gawa nung una ko kasing video, may nag-message sa akin o nag-comment na hindi daw masyadong malinaw yung pagkakakuha ng video. Paano kasi po wala talaga akong stand, wala naman akong tagahawak para mag-video sa akin. Ay yung isang kamay ko lang din ang aking pinagagana. Kaya sana ho makita ng maayos tong aking trabaho para masundan din niya ng paggawa kung paano gawin. Ganito, puputulin ko lang to dito. Yan. Yan. Naputol ko na po. Yan. Di ba? Isa lang siya, pero pag biniak ko, yan, ganyan. Bibiak-biakin mo siya, ganyan. Yan. Yan. Bali. Yan. Yan, okay na. Ganyan siya. Bibiakin pa uli. Yan. Hindi na nga lang puro pareho ang pagkakabiak, gawa nung ganyan. Ayan. Tapos pagka nabiak na ng ganyan, itong gitna tatanggalan nyo ng ganyan. Ganyan. Tanggalan nyo yan ng kunti. Wag lang din naman sagad. Ganyan. Yan o. Ayan. Ayan. Pagka natanggalan na ng ng gitna ng kaunti, ganito na siya. Mayroon naman ako dito tubig na linagyan ko po ng Sunrox. Ayan po yung Sunrox. Ayan o. Ilalagay mo yan dyan, bubuhusan mo yan. Ayan, tinimplahan ko na ho. Pero pwede natin lagyan ulit. Ayan o, Sunrox o, Sunrox. Ayan o. Yan. Yan ay pampatay ng bakterya, yung Sunrox na yan. Ayan. Tapos mayroon ako dito yung karate, kung tawagin, yan ang pangalang karate po. Yan ang maipampatay ng mga insekto tulad ng bulati. Yan, hindi siya atakihin ng bulati. Kunti lang din ilalagay ko. Ayan, kasi tinimplahan ko na po yan eh. Ayan, ang itsura niya. Yung tubig, akala mo may gatas na. Yan, gawa nung karate. Haluin ko lang po. Haluin ko lang. Yan, ganyan na siya. Yan. Yan. Tapos yung biniak-biak mo nga saging na ganito na, ilulublob mo yan dyan. Diba? Ganyan yan. Ganyan na yan. Yan, ganyan na yan. Ilulublob mo yan. Yan. Ganyan na yan. Ilulublob mo yan. Hindi siya kakapitan ngayon ng bakterya kasi mayroon siyang Sunrox. Tsaka hindi rin siya makakain ng mga bulati gawa nung mayroon naman siya yung itong karate.
Yun, ganyan na po yan. Ganyan niya. Tapos mayroon ako dito ginawa kong organic, bali na pataba na rin, baga abono. Ayun, may nabulok ang saging na bali ang katawan niya nung malakas ang hangin, hinalo ko na rin dito pinaka-abono. Yan, lalagay ko na. May butas na ako dito, yung binutas ko na. Kailangan medyo malalim ang butas nyo, tapos medyo maluwag ang pagkakabutas, kasi para once na mabuhay na siya, hindi matigas yung kanyang tatahaki na lupa, malambot, madali siya lumago. Ayan oh. Pwede pa ganun ang pagtanim pataob, pwede yan. Pero ako, pag nagtanim ako, ginaganito ko na pati haya. Yan, ganyan siya. Subok ko na ho yan. Yan, ganyan. Tapos tatabunan nyo na ng lupa na ganito. Yan, tatabunan nyo yan. Hindi naman masyadong malalim yung pagtatabon, kasi habang tumatagal yan, napupuno din yan ng lupa, lalo pag nag-uulanan. Ayan, ganyan. Pag ako nagtanim, pinakamalalim na yung 2 pulgada ang kapal ng itinatabong ko sa kanya na lupa. Yan. Ganyan. Kahit naman walang yung sinasabi organic, okay lang. Pero mas maganda kung mayroon kang yung organic na sinasabi na lupa, abono na. Kasi pag tubo niya, pag ng ugat niya, ay mataba na kagad siya. Tsaka doon pala siya nag-comment sa akin, ay sana napanood mo ng maayos yung aking paggayak nitong aking pangtanim, at sana masubukan mo rin pagtanim. Shout out sa inyo, sa lahat ng mga followers ko, shout out sa inyo. Ngayon yung mga baguhan pa dito sa aking kuan, pag napadaan sa inyong Facebook ID, kung pwede share na rin para marami pa ang makapanood nitong mga ideya nga pagtatanim ko na saging. Kagandahan nito, lalo na kung malawak yung pinagtataniman mo, tapos medyo kapos ka naman sa pantanim, kadi ganito, kunwari nakakita ka na siyang pananim, kung itatanim mo siyang buo, nangyayari isa lang ang kalalabasan. Pero pagka ganitong ginawa mo, biniak-biak mo siya, di ba? Kanina isa lang yun, ngayon ito na, balit 4 na kasama itinanim, bali naging 8 na siya. Ganun ang pinakalamang sa ganitong pamamaraan. Isa pa, nakaka-excited, di mo akalain nga sisibol pala yung ganito na pagtatanim. Di mo akalain, kaya excited ka pag nakita mo siya na nagkaroon na siya ng sibol. Sobrang excited, masaya na masaya ka, kasi nga isipin mo, di mo maiisip na mabubuhay pala yan sa paganyan na pagtanim. Subok ko na ho yan. Kahit anong saging, pwede mong itanim ng ganyan. Saba man siya, tundan, o yung sinasabing lakatan, o abaka pa man siya, pwede siya. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood ng aking mga video. Ay muli, nagpapaalala ako sa inyo, kung pwede, paki-share na lang ho yung video para marami pa ang makakuha ng ideya ng katulad ng aking ideya na pagtanim na saging. Ayan po, maraming salamat po. Ayan. Hintayin lang natin to ng 40 days hanggat 45, yan itutubo na.
yung tanim natin na saging na ganito. Kundi minsan hindi nagsasabay-sabay talaga, minsan mayroon nadidili din ang pagtubo. Minsan nga wala pang 40 days, mayroon na nasibol. Sige po, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Lalo na yung mga kapatid ko dyan sa Samar. Shout out sa inyo. Mag-iingat kayo lahat dyan. Maraming salamat po. Magandang umaga muli.